So hello guys, welcome back to our channel. So today tayo ay magna-night ride. Meron tayong mga bagong gears. So ito, kung makikita nyo, meron tayong bagong kumili na gloves na nabili natin sa Moto Market sa Centris. Pati itong jacket ko, teka, bago lang din. So tara, i-breakin natin to. Let's go. So 2025 CBR 650R SC Project Exhaust. Sensya na, medyo madumi yung motor. Kanina nung bumili ako sa Moto Market sa may Centris, after kong bumili, biglang bumuhos yung ulan. So tagal bali tagal ko nagantay, hindi ko na maantay, uwi na ako, tsaka may work pa ako. So nilusong ko na yung ulan, kaya ang putik na naman. Kaka-carwash ko lang kahapon, pero okay lang yan. Kahit umulan, game pa rin. Huwag naman sobrang lakas, mukhang hindi naman nauulan. Tara, let's go. Next time, pakita ko sa inyo yung nabili kong jacket. Kumine rin yung brand, which is from Japan. Ayan. Ayan, yun pala yung nabili natin, yung gloves and jacket. Actually, yung budget ko 5K lang Hindi ko naman alam na ang mahal pala ng mga jacket tsaka gloves. Anyways, buti na lang may dala akong extra. So for the gloves, inaabot ako ng 2.5 para sa gloves, 2 something. So niround off ko na 2.5. Then sa jacket, 6K. So 59990, 5990 talaga siya. Kumine. Tapos may mga ibang jackets doon. Halos ang daming mabibili doon na kaso yung ibang jacket doon ang bibigat. So sa akin, ang gusto ko yung medyo magaan lang sa dalhin, hindi masyadong At saka yung hanap ko lang naman is yung padded eto, buti nakita ko tong Kumine na kompleto yung mga pads niya. Shoulder, meron sa elbow, sa chest, sa back, diba? And dun sa gloves, dun ako medyo nahirapan. Dahil maganda, pero mura din naman. Kaso nga lang, kulang sa protection. Yung hinahanap ko siyempre yung in case na mag-slide tayo, wag naman sana, diba? Huwag naman sana, di ba? Pero yun nga yung hinahanap ko, yung matigas yung sa knuckles, saka yung sa may lower left side ng palm. Kasi yun yung madalas na pinangtutukot in case na na mag-slide, sumemplang, di ba? So yun lang naman. So may mga daming mga gandang gloves doon, promise.
May mga LS2, Omine, may mga Magna, Revit. Pati helmets meron din sila. May mga Shoei, LS2, Nolan ba yun? And may mga pang sports, pang adventure, pang lahat, kumpleto sila. So kung nagbabala kayong bumili, doon magandang bumili. Parang Toy Kingdom nating mga riders. Yun nga lang, kung bibili ka ng jacket and gloves, kukulangin yung 5K mo. Tulad ko, kinabot ako ng 8.5. Pero okay lang, since para sa safety naman natin, di ba? So ayan yung jacket, kung nakikita sa ano, yan, black and red, yan, Kumini. Ayan. So yun, shoutout sa Moto Market. Basta ang ganda dun, sobra. Daming pagpipilian. Medyo ako, short lang ako sa budget kasi halos kakabili lang natin na itong motor. Then yung mga sliders pa, mga important, pati nagpapipe pa tayo, pakabit tayo ng pipe, diba? Actually, ayoko lumabas kasi nakakahiya yung ingay nung SC project. Pero kasi hindi na ako nakapagmotor ng ano, medyo busy pag umaga, daddy duties, diba? Sarap ng tunog. Daddy duty, siyempre mga gawaing bahay pa. Sarap, grabe. So ayun, tuloy pala natin yung topic natin. It's the last vlog. Yung dapat na kukunin natin is yung isang CF Moto 675 SR. Diba, tatlo nga sila yung pinagpipilian ko. Siyempre, unang-una, CBR 650R. Then yung ZX4RR. Tapos may lumabas na 675 SR last year, diba? Tama ba? Last year, I'm not sure. Pero alam ko last year, lumabas siya. So ayun nga, tatlo yung pinagpilian natin. CBR 650R. Then yung ZX4RR. And yung CF Moto 675 SR. So last vlog, kung napanood nyo, or if di nyo napanood, panoorin nyo na lang sa channel natin. It's about yung last vlog is bakit hindi ako nag ZX4RR, bakit 675 SR, bakit CBR 650R imbes na yun yung So ngayon, pag-uusapan naman natin yung kung bakit muntik na maging 675 SR. Kasi legit, nandun na ako sa Motos, saan ba? Sa may Caloocan. Nakalimutan ko na yung pangalan. Motostrada ata. Correct me if I'm wrong, sorry. So ayun nga, nandun na tayo sa may dealer ng CF Moto sa may Caloocan. Unting-unti na lang, kukunin ko na. Talagang ang nagagandaan talaga ako din sa motor na yan. Yung itsura niya napakaganda. Kumbaga, iba most ng mga hindi lang naman sa China, mga China bikes, pati mga Japanese brands at saka rin naman mga European bikes minsan naggagayahan. Pero kasi yung 675 SR, talagang itsura talaga. Alam mo yun, gawa talaga ng CF Moto. Ang ganda ng headlight, grabe. Tapos samahan mo pa nung
yung ano niya, side mirror, naka ano na, naka integrate na yung signal lights, di ba? Parang naka 1000cc ka na. Parang naka 1000cc. Tapos samahan mo pa nung may maganda silang kulay na ano dun eh, combination ng kulay. Yung red, actually gray tapos red. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Saan ba yung ano, Tomas Mora to? Tapos inline 3, di ba? Ang ganda ng tunog. Tapos may quick shift pa. Tapos 2 levels ng traction control, ah. Correct me if I'm wrong ulit. I think riding modes wala, pero alam mo yun, quick shifter, not bad. Tapos yung presyo niya 448,000, 448,000, correct ba? Ba? One way ba to? So di ba napakamura, 448,000. Eh nung time na yon, ang tagal ilabas ni Honda yung ano, yung bago itsura ng itong gantong model ni CBR 650R. Kaya napapaisip na ako nung time na yon. Di ba? Ang mura. Ang mura niya. Tapos yung isa pa pala, yung taillight niya, ang ganda. Diyos ko. Parang Cyclops, yung itsura. Tapos nasa gilid yung ano, yung signal lights, di ba? Tapos samahan mo pa ng 180 na gulong, grabe. Solid yung bike na yan. Diba? Parang mali na tong pinupuntahan mo. Anyways, sabi nga, night ride, bahala na ako sa mapunta. Diba? Muntik ko na talagang bilhin yun. Legit. Wow. Hello Pegasus. Muntik ko na talagang bilhin yun. Muntik na. Pero sabi ko, wait lang. Pag-isipan natin. Actually mababaw lang yung dahilan. Matatawa kayo. Legit. Kumbaga CF Moto, ano yun eh, marami na akong nakikitang naka-CF Moto, okay naman, quality naman siya. So sa CF Moto hindi ka naman problema. Ang dami kong kakilalang naka-CF Moto, okay naman, parang wala namang issue sa mga motor nila. And maganda naman yung ano, maganda yung motor mismo, yung 675SR, ang ganda eh. Diba kung titignan mo siya, parang siyang laruan eh, diba? Yung kulay pa, sama pa ng kulay, parang laruan. Ang ganda, ganda tingnan. Tsaka yung design niya, diba? Futuristic. Tapos meron pa yan, mo i-connect mo sa phone, tapos kunwari pinahiram mo yung
pinera mo yung tropa mo ng motor mo, yung 675SR, makikita mo sa phone mo kung saan niya dinala or nasan siya. Baga may GPS na siya, diba? Tapos may, alam ko may alarm pa nga yun eh. Yan. Yan, diba? Sobrang solid. So baga yun na talaga, yun na yung talagang tumapat sa CBR for me iba-iba naman tayo ng opinion and preference, pero for me yun talaga yung tumapat. Ang isang masasabi kong nakapagpabago sa isip ko para hindi siya bilhin is yung 3-cylinder. Ayun. Wala namang masama sa 3-cylinder, guys. Actually, maganda nga yung tunog nun eh. Or, maganda na rin yung tunog nun. And sa speed, hindi naman tayo tumitingin sa speed, pero sa speed, parang same lang. I think pwede rin naman sa beginner yun, 675SR. So yun nga, pinag-isipan ko ng 1 week. Siyempre tayo, dream natin tong CBR 650R. Tapos sabi ko, ang iniisip ko lang nun, paano kung kunwari naka 675SR na ako, tapos nakakita tayo ng dito, nakikita natin yung CBR 650R sa daan, tapos minamaneho natin yung 675SR. Ano kaya sasabihin ko? Yun, baga, yun yung sabi ko, parang nanghihinayang ba ako or hindi. Parang baga kung 675SR na yung motor ko, tingin ko ba sa sarili ko for me hahanapin ko ba na dapat ba, tatanungin ko ba yung sarili ko na dapat ba CBR 650R na lang yung binili ko, kasi yun nga yung dream bike ko. Alam mo, hindi ko naman sinasabi na yung inline 3 is pangit. Actually maganda nga yun di ba? Pero yun nga, syempre parang as a beginner rider na nangangarap din ng inline 4, sabi ko, bakit hindi na lang ako mag-inline 4 kung kaya naman mag-inline 4? Yun yung yun talaga yung deciding factor, yung inline 3 and inline 4. So yun talaga yung nagpahirap 675SR rather dun sa compare kay GX4RR. Si 675SR talaga yung nagpahirap. Pero maliit lang naman yung reason kung bakit. Sobrang nipis lang. So yun nga, kahit ano namang, for me, kahit ano namang piliin mo, panalo ka na sa dalawang bike, meron ka ng big bike, expressway legal, maganda yung tunog, parehas. Mas ko lang talaga nga yung inline 4. Hindi siya pangit, again guys, hindi siya pangit. Inline 3, ang ganda niya, maganda rin siya. Pero mas gusto ko lang yung bass na tunog, yung buong buo. Actually, kung papipiliin ako, mas pipiliin ko yung tunog ng Kawasaki, yung GX4RR Kaso yun nga, yung mas prefer ko lang din talaga yung hindi siya more on tech, more on basic na bike lang siya na I can grow, learn, since bago lang tayo sa pagmamanual. Oh, may SEC motor supply pala dito, or SEC SEC and Wheeltech. So ayun guys, ano lang naman yan, yung pagpili ng bike is based on your ano lang naman, lagi nyo i-base yung pagpipili ng motor
sa inyo, syempre. Hindi naman pwedeng ako yung pumili para sa inyo, di ba? Ito, yung mga sinasabi ko lang naman is more on may preference, di ba? Yung mga gusto ko lang naman. Pero yun nga, tulad yung sinabi ko rin sa ZX4RR, kahit anong piliin nyo dyan sa dalawa or kahit dun sa tatlo, pasok yan, di ba? Hindi ka na talo dyan. Again, ano na lang yan, magkakatalo na lang yan sa preference yung na klase ng bike, di ba? So ayun nga, isa-isa lang. Next time naman, pag medyo ay sumobra-sobra sa budget, bili tayong riding pants and riding boots. So ayun nga, kung magpapakabit pa tayo ng steering damper, pero alam ko kailangan yun eh. Kaso nga lang masakit kasi may gugupitin dito banda sa may susian eh. Ako allergic ako sa mga ganyan eh. May mga pinuputol na wires or may mga kinakat. As much as possible, sana walang ganon. As much as possible, mas gusto ko stock lang. Ayun lang, pipeline papalitan. Yung kulay niya okay naman eh. Pero never say never nga. Malay mo naman, bigla magbago isip natin. Magpapalit tayo ng kulay nito, di ba? Para lang may characteristics or ano mo yun, baga pag nakikita natin siya lang yung ganong kulay, diba? Si Chris. By the way, sa mga hindi nakakaalam and bago sa channel, pinangalanan ko pala tong motor natin, itong 2025 Honda CBR 650R E-Gris, yan. IGRIS. Yun lang. So, ayun guys, kung umabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat. And kung nag-enjoy kayo sa video, please like and subscribe sa ating channel. And ayun lang. Salamat sa pagsama. And see you sa next vlog. Peace out.